Good morning sa tanan na nasabta sa atong online morning devotion nga gahimuon matag sa isang buntag og pasalamatan nato ang Ginoo kay gipukaw ta niya gipamata pa ang atong mata ning sa buntagon nga gi-enable ta niya nga mo bangon. Amen. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Bulag ta sa lawas but we are one in the Spirit. Amen. Forgive our sins and make us worthy in Jesus' name. Father, have mercy, heal our land, hear our cry. The world is hopeless apart from you. We are nothing. This is our prayer. This is our song. This is our cry. Inside our hearts, as you have chosen, as you have called us to shine the light into the world. Oh, Jesus. Father, here again, humbly we come as one. Forgive our sins and make us worthy in Jesus' name. Father, have mercy, heal our land, hear our cry. The world is hopeless apart from you. We are nothing. This is our prayers. This is our song. This is our cry. Inside our hearts, as you have chosen, as you have called us, oh, to shine the light into the world. This is our prayer, God. This is our praise. This is our song. This is our cry. Inside our hearts, as you have chosen us, as you have chosen, as you have called us, oh, to shine the light into the world, to shine the light, Lord, to shine the light into the world. Oh God, to shine the light into the world. Oh God, yes Lord, this is our prayer, oh God.
thank you kayo God sa imong pagpukaw ka na mo amahan sa kabuntagon niya. I-enable mi nimo nga mabangon Lord. Kay kung tawhanon lang Ginoo nga effort ang among imo dili gid mi makabangon og sayo. Salamat kaayo Lord nga pinaagi kanimo tungod kanimo diha kanimo Lord. Makahimo paghihapon kami niini nga bulaton ini sa kabuntagon o God. Salamat kaayo Lord bisan pa sa kalidad malinaw ginano ka katulog nga imong gi-provide kanamo tibok gabi o God. Bisan pa nining laing matawang nga adlaw Ginoo nga Friday o Lord nga makahimo na usab kami pag kinabuhi Kristohanon Lord makahimo kami pag-alagad kanimo Ginoo makahimo kami sa pagpabuhat niini padayon niini nga bulaton Ginoo tungod og alang sa imong kahimayaan o God. Lord gidayeg ka namo gipasalamatan ka namo Lord tungod kay ikaw ang among Dios ikaw ang among Ginoo ikaw ang among hari Ginoo tagiya sa among kasing-kasing tagiya sa among kinabuhi tagiya sa tanang butang Lord. Salamat kayo mahimaya ka matuboy ka mapasidunggan ka sa kanunay sa tanan nga among gabuhaton Lord mataga adlaw dalay kun kagid Lord sa walay katapusan dawata ang among mga pagpasalamat dawata ang among mga pagdaig dawata ang among mga paghimaya Lord tapos ka nining tanan dalay kun ka Lord in Jesus mighty name amen. Praise the Lord. So, nasabta sa pagpaklik na sab sa balaang kasulatan no na naapagyapon ta sa Mark chapter 5 na ta. No, Mark chapter 5. Praise the Lord. Diya sa Mark chapter 5 atong tan-awon ang gisgutan diri dapit sa murag ang akong antipara. Ang gisgutan diri dapit sa hallelujah. Diri dapit sa verse 25. Oh, verse 25. Ang gisgutan diri verse 25 to verse 34. Naghisgot ni mahitungod sa babae nga na sakit nga nagtalinugo for 12 years. Imagine that, 12 ka tuig nga grabe nga kaning menstrual flow nga walay undang so siguro anang higayuna for 12 years hurot-hurot na gyud ang kwarta pinalita sa tambal adto ay sa doktor hurot-hurot na gyud no kanang drain na gyud pag-ayo ang iyang financial nga aspeto apan wala gyapon siya naayo klase-klase na siguro nga doktor ang iyang giadtuan klase-klase na nga tambal ang iyang gitik wala gyud siya naayo unya nahurot ng iyang kwarta unya nagka-worse pag yun ang iyang kahimtang no siguro wala na imuduol sa iya tungod kay manimaho na siguro siya and even to the extent nga gusto siya muduol kang Ginoong Hesus pero dili siya kaduol kay siguro sikuhon siya sa mga tao because during the time pag maglakaw si Ginoong Hesus aron nga magsangyaw sa minsay sa kaluwasan mahitungod sa gingharian sa Dios daghang kaay mga tawo nga throng no mga tawo nga gapunsisok unya dayon dili siya gakatagan og panahon nga moduol kang Ginoong Hesus because during that time nabaniog na gyud no nga naay tawo nga gapang-ayo sa mga balatian ug iya ning nadunggan niya sa diyang nadunggan niya grabe ang paningkamot liot-liot siguro siya liot-liot gid siya para lang makaduol kang Ginoong Hesus kay hopeless na siya no desperate na kaay sa nga tanan siya nga walang-wala na gid siya unya wala pa gid siya wala na imukuan niya nga tawo no luoy gid kaayo iyang kahimtang iya giantos ni niya for 12 years nga grabe nga antos so pagkadungog niya sa mga istorya nga na ay Jesus no nga gapang-ayo sa mga balatian grabe ang pag-spark sa iyang faith in the heart ang iyang pagtuo siguro then nganuman kay ngun siya kung makaduol lang ko o bisag makagamit gunit lang ko gamay anang iyang biste no mo thought sa giingon ako nga verse 25 to verse 34. So ingon siya nag-spark ang iyang faith no nya ingon din siya kung bisag biste lang niya bisag iya lang sinina makagunit lang ko gamay maayo gyud ko so grabe no makita nato so mas maayo nga basahon na lang gyud nato no para may usahan nato kung unsa ipadayag ni Lord dinhi ining mga orasa and there was a woman who had discharge of blood for 12 years and
who had suffered much under many physicians and had spent all she had, and was no better, but rather grew worse. She had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If I touch even his garment, I will be made well." And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. And Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garment?" And his disciples said to him, "You see the crowd pressing around you, and yet you see who touched me?" And he looked around to see who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your diseases." Of your disease. Grabe no. So hisgutan nato ang pagtuo ani nga klase nga babae, no? Kay nakahawid gid siya sa sinina sa biste ni Ginoong Hesus, ug sa diyang paghawid niya si kamay ra gid. Imagine nato no nga gamay ra gid ang iyang nahawiran kay dili gani siya basta-basta makadul tungod sa kadaghan kay sa mga tawo punsisok. So grabe gyud iyang kamang-kamang siguro no, liot-liot niya nakahawid din siya sa biste niya. Paghawid niya sa biste, immediately nabati gid niya nga na-healed siya, and at the same time immediately nabati po ni Ginoong Hesus nga naay kahong nga murag ni gawas sa iya no. And then naglingi-lingi din si Ginoong Hesus. Nakayon ko nga I know that the Lord Jesus Christ knows no nga naay kanang kung kinsa ang babae nga naayo at the time nga naay nigawa sa iya nga power, but nilingi siya kay because he wanted that woman to testify in the crowd, no, to testify in the crowd nga giayo siya sa iyang balatian for 12 years nga giantos niya iyang balatian. So inani din yung mga igsuon kung luwaso na ganita ni Lord, kung mabati nato nga kanang na-heal na ta nya naluwas na ta mo testify gud ta, dili gid pwede kay wala ni undang si Ginoong Hesus og lingi-lingi. I know kabalo gid si Ginoong Hesus kaila siya kinsa ang babae no, pero lingi-lingi siya ingon ang mga apostoles nga daghan man kaayo mga tawo nga nagpunsisok, Lord nganong mangutana mo kang kinsay nag-touch sa imo, kinsay naghikap sa imo nga halos tanan man nga tungod sa kadaghan sa tawo. Ana nagpadayon si Ginoong Hesus og lingi-lingi, nya nagkurog ang babae, nagkurog sa kahadlok, unya di kuan siya, ni declare siya no, ni proclaim siya sa healing nga nahitabo kaniya during that time. No? So makita nato nga the faith of that woman, no? Atong hisgutan, let us look at the woman's faith, no? Tan-aw nato ang pagtuo sa babae, unsa no, grabe siya og pagtuo, mayuntag grabe siya og pagtuo. The first one nga nakita nato dinhi in verse 28, sa 28, no. And immediately sa 28, for she said, ingon siya, for she said, "If I touch even his garments, I will be made well." Ingon siya, kung makahikap lang ko, maayo gid ko. So sa ato pa, her faith pointed her to Jesus. And naana siya pagtuo. He has that faith in the Lord. But that faith pointed her to Jesus. Kanang iyang pagtuo mo'y nagtukmod kaniya paaingon, mo'y nag-draw near kaniya ngadto kang Ginoong Hesus. Importante gyud kay ang pagtuo, no? Nga kumuduol ta kang Ginoong Hesus, we have that kind of faith. Kumuduol ta kang Ginoong Hesus. So ang mga tao nga wala pa gyud nangalagad kang Ginoong Hesus, dapat muduol gyud kang Ginoong Hesus, no? Muduol gyud kang Ginoong Hesus aron nga mabatunan nila ang mga gi-desire sa ilang kasing-kasing. So the woman's faith pointed her to Jesus Christ. So muna ang primero nakita nato sa verse 8. And in verse 29, ingon din diya, and immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. Napati niya, pagkikapati ng diritso no, nga naayo siya. Grabe nga pagtuo kay her faith made him well.
no, her faith moves the power of God, no, to heal her, no, tungod sa iyang pagtuo nilihok ang gahom nilihok ang gahom sa Dios aron nga ayuhon siya. Munang ikaduha nga nakita nato, munang tanawa, and immediately the flow of blood dried up and she felt in her body that she was healed. Wa gid siya duha-duha. Kanang makita nimo nga ang feeling niya desperate na gid siya. Di siya nga, I have no other choice but to draw near to Jesus. And I have no other choice. Wala na ko'y choice. But to put my faith in Him. To put my trust. Dili ako masalig sa mga doktor. Dili ako masalig bisang kinsa. 12 na katuig. Hallelujah, no? So, second is her faith moves the power of God to heal her. So, mo nang nangi kaduha, grabe ang pagtuo gyud ay dako gyud kahimuan ang pagtuo. Then in verse 33, tanaw na to ang verse 33. The 30 ang 30 33 32 and 33, and he looked around to see, tanaw na si Ginoong Hesus, no? And he looked around to see who had done, but the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. So gakurog siguro ang babae, mixed emotion ba, na ikahadlok, na ikabalaka kung na ay no, na ay nga kada bitawng natingala nga nag-wonder siguro siya, na-amaze siguro siya, nga nagkurog siya, ug nihapa siya kang Ginoong Hesus, nihapa siya na kanang na in order to relieve his fear and tremble, a feeling of fear and tremble, nihapa siya kang Ginoong Hesus, no? So meaning to say, nag-worship siya kang Ginoong Hesus. So makita na to, her faith prompted her to worship the Lord. So, ang pagtuo di, kung wala pagtuo di, kung wala gid tay pagtuo, dili kita ka worship. Dili kita ka worship, dili kita kahapa sa atubangan ni Ginoong Hesus. So her faith prompted her to worship the Lord Jesus Christ. Niya, with honest, no, with all honesty, ang gisulti ang tanan, gisulti niya ang tanan nga, Lord, my Lord, 12 years na nag-antos ko ani, ikaw ra gyud ang nakaayo na. Ikaw ra gyud nakaayo na ko, Lord. Ni ako tung naghawid sa imong sinina. Ako tung kuan ana. Sus grabe gyud kaayo ang faith, no. Nakaingon ko nga naa pa ba kay inaani nga babae no nga ma-imagine nimo nga grabe nga desperate na gyud kaayo. Kamang-kamang siguro siya, liot-liot siya sa kadaghan ka tao. Makawid lang siya sa bisti ni Ginoong Hesus. Grabe nga faith ni, no? Grabe ka desperate na kaayo. So napay kaupat nga makita nato sa 34. Sa 34 ingon diri, and he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." Ang imong pagtuo naghimo kanimong hingpit o nag-restore kanimo o nag-ayo kanimo. So actually kung tanaw nato ang Greek word sa word nga ang meaning sa Greek word sa word nga made, no, ingon man diri nga, and he said to her, "Daughter, your faith has made you well." Kaning made o well has made you well. Ang meaning sa Greek word ani is to heal and save. So wala lang siya wala lang siya na heal sa iyang physical nga aspect kundi naluwas pagyud ang iyang soul. No, so ang ikaupat nga nakita nato is sa diyang niingon sa Ginoo, your faith has made you well. Ang ikaupat nga nakita nato, the woman's faith saves her soul, no? Her faith saves him, no? Not only heal her but saves her soul.
Mao na siya mga igsuon ang upat ka butang nga nakita nato sa pagtuo sa babae nga unsay nadawatan niya because of her faith, no, naayo siya unya it prompted her to worship siguro gikan ani nagkuyog-kuyog na siya kang Ginoong Hesus gikan sa iyang pagkaayo, no, sa iyang balatian. Nagkuyog-kuyog na dayon siya, nagsunod-sunod na dayon siya, usa na dayon siya sa crowd nga ga-follow kang Jesus Christ while Jesus is proclaiming the message about the kingdom of God. So kay daghan magikay tao ga-follow gapon si Sok mangyud during that time. And immediately siguro pagkaayo niya during that time, nag-follow na siya kang Ginoong Hesus. Nag-testify na siya kang Ginoong Hesus. Nag-worship na, no? So ang ika tulo di ay her faith prompted her to testify the goodness of God and to worship the Lord. So mao na siya ang upat ka butang nga nakita nato dinhi nga nakudlo nato sa faith, the kind of faith nga that a woman have, no. So inaot nga napud tay inana ka pagtuon nga usay gamay lang nga balatian gamay lang nga mga butang nga giantos nato murag mo give in ang atong faith, dili na mo padayon, pero ang faith yun sa babae grabe yun ka persistent, grabe ka consistent, grabe ka constant kayo nga faith nga walay undang siyang nagsunod-sunod, makahigayon lang siya pagliot, makahigayon lang siya hawid sa bisti ni Ginoong Hesus. Amen. Dili ta mundang, we need to be persistent in our faith, no, nga kinahanglan ang atong pagtuo gyud persistent yun nga kanang dili ta mo give up. Ayun lagi ko ni Ginoong Hesus, ayun lagi ko nimo Lord, ayun gid ko nimo. Amen. Natin nakutlo karon sa atong isgutan may tungod sa pagtuo nini usa ka babae nga nagtalinugo for 12 years. Imagine na to for 12 years kung sa isa lang gani ka tuig. May imagine nato nga daw yung isa ka tuig talinugo saon na lang. Pero kini nga babae for 12 years. Pero giayo siya ni Ginoong Hesus because of her faith. Pagkabutan nga nakita nato sa pagtuo sa babae that made him complete, made well. Amen. O mag-ampo ta. Salamat yun kayo, Lord, sa imong padayon nga pagpasabot ka namo, Lord, sa imong mahal nga pulong, Lord. Nagsayos ka buntagon, Lord. Gipasidunggan ka namo, Lord. Gipasalamatan ka namo, Lord. Nag-pray sab me, Lord, sa mga kaigsuunan karon nga manarbaho nga imo silang pagaubanan. Imo silang pag-provide og kusog, katakos, Ginoo aron gaanra ang ilang pagdumala sa ilang trabaho sa opisina. Bisan pa man mga kaigsuunan namong mga estudyante, Lord, mag-provide ka kanunay og strong comprehension, masabtan ang mga leksyon, mga lesson nila, Lord, o mag-provide ka financial, Ginoo, mabayaran ang ilang mga balero nun sa school, o God, protection ni usab sila, Lord. Labi ng mga kabataan, preschooler, elementary, high school, hangtod sa college, Lord. Thank you kayo nga ikaw, Ginoo, magauban kanila. Sa mga teacher, usab, Lord, uban usab sila, Ginoo, provide usab sila kusog, katakos, kabasog sa panglawas, kagaan sa pagdumala sa ilang mga pupils, sa ilang mga students. Salamat ug salamat kay sa mga kinabuhi sa mga teacher, Ginoo, nga imong gigamit usab sa pag-agak sa mga kabataan. Bisan pa man mga kaigsuunan namo nga naay mga online nga work, online job, Ginoo bani usab sila, gami usab sila, tagay sila kusog, alert mind, alert spirit, Ginoo, nga bisan pa man tudloy sila pag-honor kanimo diha sa online. So sama sa among ginahimo, Lord, nga gi-honor, gipasidunggan kanamo diri sa online. Thank you, Lord, and continue to bless them, O God. Bisan pa man sa mga kaigsuunan nga naay mga business nga gipang manage, Lord. Padayon ka, Ginoo, maghatag kanila kagahuman nga moasinso sila sa ilang business. Tudloy sila sa pag-manage sa ilang business nga according to your ways, according to your will, O God. Busa, Lord, salamat kaayo, Ginoo, nining tanan, dalaygon ka gid, Lord, sa walay katapusan, sa imong pakiguban matag adlaw kanamo, Lord. Walay lain, Ginoo, matupoy, mapasidunggan, ikaw ra gid, Lord. Dawata ang among mga pagpasalamat, Lord, mga pagdaig, mga paghimaya, alang lamang gid kanimo pinaagis gamana ngalan Ginoong Hesukristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.